And for today's video ay usap-usapan nga ngayon sa social media ang pinakamalaking or biggest twist ng Pilipinas, no, kung saan ay nilagyan naman ng X at pinagtagpo yung dalawa, no, dahil po dito nakalagay dito yung Katniel na X na Aldab X at ngayon ay phenomenal naman na may tuturing ang Katden dahil talaga namang ka-award po sila sa lahat ng mga achievements po nila together. At syempre, dahil po sa napakagandang record si Miss Kathryn Bernardo, ay talaga makikita po natin sa kanyang mga blockbuster film na lahat talaga ng kanyang mga ginawang pelikula ay talagang kumita at tumabo sa takilya. So dahil dito ay usap-usapan din po, no, si Miss Kathryn Bernardo, maging ang kanyang nakuhang award dito po international media ang nag-uusap-usap patungkol po dito kay Kathryn. Talaga masasabi mo na phenomenal na may tuturing ang isang Kathryn Bernardo not only here in the Philippines but also abroad. Meron nga po mga media men, mga international media na naglalagay po sila ng kanilang mga positive na komento patungkol po kay Kathryn at sa movie ng Katden. Dahil talaga masasabi mo na kinukongratulate niya yung collaboration nga ng ABS-CBN at ng GMA. Halos karamihan po ng mga nag-interview sa kanila, puro magaganda po yung kanilang sinabi. Doon po sa naganap na parang premiere night doon po sa ibang bansa. So ngayon pa lang kinukongratulate natin si Miss Kathryn and Alden Richards for their upcoming projects and of course para sa mga upcoming rewards, no, na possible nilang matanggap. At ngayong araw pag-usapan natin ito kasi laman po ng balita ngayon si Miss Sanya Lopez dahil meron po mga bali-balita at umuugong na mga chismis na meron daw di umanong nakaambang proyekto itong si Mr. Alden Richards at si Miss Sanya Lopez kasi isa sa mga dream ni Miss Sanya Lopez sa makatrabaho isang Alden Richards. Pero mukhang yung kanyang dream ay napornada dahil kung si Miss Kathryn Bernardo ay mas priority niya ngayon si Alden Richards sa makasama sa mga susunod na projects, ganun din po si Alden, parang pinifree niya yung kanyang schedule para sa mga susunod na mga proyekto niya with Kathryn. And then dahil po dito, imbis na yung proyektong ito ay mapunta kay Alden, napunta po ito kay David Licauco. Ngayon dahil po sa pangyayaring ito, ang dami pong naiimbyer na ngayon kay Sanya. Sabi dyan, mga fan ng Bardak at then imbyer na kay Sanya Lopez. Mabilis na daw na pinayapa ng Kapuso executive na si Nessa Baldelon ang mga nagsiselos na fans ng Barda Lab team nina Barbie Fortesa at David Licauco. Magsasama kasi sa pelikulang dalawa at photos pa lang nina David at Sanya Lopez sa script reading, may reaction na agad ang mga fan. Siyempre mga valid po yung mga Barda fans, diba? Dahil established na rin kasi yung love team na Barda Sa post ni Nessa sa script reading, ang reaction ng isang Barda fan ay, as Barda fan, I cannot. Kaya sumagot si Nessa ng, not a love story, don't worry, sabi niya. Hindi nabanggit kung ang film project na pagsasamahan ni Sanya at David ay yung collab ng GMA sa film outfit ni Chavit Singson o isang episode ng KMJS Gabi ng Lagim na sana hindi maging dahilan para i-boycott ng Barda fans ang movie. Kasi ngayon po yung naging usap-usapan na imbyer na sa kanila kasi ang bilis kasi nila mag-switch. Dahil nga, imbis na si Alden Richards siya makasama ni Miss Sanya Lopez sa project na to, napurnada yung kanyang nabanggit na din na ang movie rin daw ni Barbie na hindi si David ang kasama at ganoon din si David. Bigyan sila ng freedom na kanilang fans na makapagtrabaho sa iba at hindi yung silang dalawa na lang lagi. Naawa ang mga fans kay Sanya dahil laking naakusahang mga agaw ng kalab team. May ilang Katden fans din ang galit sa kanya dahil ang feeling nila, pinipilit ni Sanya ang sarili kay Alden Richards dahil magkasama lang sila sa Pulang Araw. Ngayon naman, ang Barda fans naman ang imbudo sa kanya dahil magsasama sila sa pelikula ni David. Actually po, kung titignan naman talaga natin, hindi naman talaga ganun nag-click yung samahan itong si Miss Sanya Lopez at Alden Richards sa Pulang Araw. Kahit na po nagkaroon po sila ng bed scene doon, hindi po sila pumatok at hindi na pag-usapan. So, bakit pagagawa ng proyekto si Alden or bibigyan pa ng proyekto si Alden with Sanya kung ganun din naman? Kasi parang yun nangyari kasi sa kanila sa Pulang Araw. Kung naging maganda sana yung review at acceptance ng mga manonood doon po sa tambalan nila doon, maaaring bigyan pa sila ng panibagong project. Pero dahil hindi nga, katulad kay Bea Alonzo, na hindi naman naging magandang resulta ng kanilang tambalan, kaya cancel po yung ilan sa mga projects nila together. Kaya ngayon, magdiwang po ang Katden dahil wala na pong Sanden na magaganap. Kung meron pang nagsiswitch sa kanila, wala na talaga, bigo na talaga. At masasabi natin nga, Katden lang talaga ang malakas, no? And for that, eto na, no? Mag-react po tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating latest updates. Let's start off sa isa po. Sabi niya si Why Not? Haha, fortune teller pero hindi makita as of now. What kind of delusional? Diyos lang ang nakakaalam sa lahat. Huwag ho kayong maniwala sa mga hula-hula. Definitely, tama po yung sinabi po ni Mr. or ni Why Not. Kahit ako po, I cannot believe. Kasi kaya nga from the word hula. Kasi guess lang yan. Or parang lang yan. Parang mas bumabase lang sila dun sa mga nakikita nila, naririnig nila, diba? Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi ni Miss Maria Gina Alipio, grabe, gusto ko ng Katden mag-ship sa Katniel. Walang future si Kat doon. Gusto ko na ang Katden mag-ship sa Katniel. Ha?
Walang future si Kat doon. Hihilain lang siya pababa. I have nothing against Katniel. I love all the movies and dramas na ginawa nila. Pero kung sakali na mag-cruise, ulit ang landas nila, hanggang work na lang. Wag na romantically. I felt restless din sa hula kay Katet. Okay sana pero may konting kabig. Like yung una niyang hula, pinaganda lang konti para hindi siguro siya mabash. But it's okay. At the end of the day, hindi naman maging sila Kat din. It's Kat decision pa rin. Yung sinabing mature role. I think it is Elena, 1944. I can feel na magiging best actress siya doon. And I'm looking forward to it. Ayan. So ito po yung kanyang komento para dito. O naman kasi parang I cannot di ko pwedeng i-recommend kasi sa inyo yung mga ganong klase. Kaso pinag-usapan kasi siya ng ilang mga Kat din. Kaya binigyan linaw natin dito po sa channel natin. Sabi ni Miss Glorioso Silvano, alam mo sa kanya, hindi ganon si Kat. Wala akong marinig sa kanya. Matalino si Kat. Walang problema kay Kat. Kung magkalapit kayo ni Sanya, walang magawa si Kat. Kung magkalapit kayo ni Alden and Sanya, gusto ni Alden, yun nang magkakalapit sila. Wag mo isali si Kat. Wag mo idahilan na maggalit si Kat sa'yo. Kung sweet sa'yo kayo ni Alden, hindi ganon si Kat. Yung mga fans lang ang ganagalit. Pero kay Kat, wala kang maririnig. Ang sinabi lang ni Kat, may tiwala siya kay Alden. Pero, kung masisira yung tiwala niya, masaktan man siya, ganun talaga mahirap. Na kung ang tiwala ni Kat ay mawala kay Kat, siguradong tayo dyan. Loyal talaga yon na kay Alden lang. Yung, alam mo na. Yan, medyo nahilo po ako sa komento ni Mr. Glorioso Silvano. So parang pinapalabas niya dito na talagang mas sinasabi niya dito na huwag sirain ni Alden Richards ang tiwala ni Kat sa kanya. Sabi ni Monica Acon, napanood ko din pong interview ni Icon na yan. Siya din yung nagsabi na magkakabalikan ng Katniel. Kaya abangan natin na magkatotoo ang mga hula niya. Wala pa naman yatang nagkakatotoo sa mga hula niya. Actually, sabi po ni, hindi, actually, ang isa sa mga napanood ko pong hula niya, yung si Mr. Ang pangalan ba nun? Eh sabi niya, yung magkakaiwalay na itong si Catherine at si Alden at ay si Catherine at si Daniel at ang magiging dahilan third party. Doon tumama siya. Sabi ni Tchaikovsky, si Mr. Joby Vargas yung mga hula. Sabi ni Miss Marites, kanina ko lang ito napanood, ang kay Aiko Vlog about hula. Ayoko din maniwala kasi minahal ko ng Kat din, true. Sabi ni LB Gatdula, huwag kayo maniwala sa hula, okay? Kaya nga hula siya eh. Ibig sabihin, hindi po pwedeng, yun yung pwedeng mangyari, diba? Kaya nga hula, parang wild guess kasi yan eh. Diba? Parang, may depende lang talaga sila sa mga naririnig, sa mga nakikita. Kasi ako talaga, di talaga ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, diba? So, thank you po, Ma'am Shi. And of course, sabi naman ni Mr. Renato Sain, Miss Tarets, thanks for your updates. I watched this fortune teller, no? On Miss Aiko YouTube channel. Wala masama sa sinabi niya kasi nakabase lamang siya on how and heard about decent mean ayaw ni Kat si Alden. Yung hindi pa sure kung i-level up ni Kat. Though meron na silang understanding, but still, hindi pa sa puntong pag-aasawa level, yun ang pinupunto ng fortune teller. Basta kung ano nakikita sa Kat din, doon ako kakapit. Personally, dahil nakikita ko sila in Canada, ayaw natin mag-level up ang relation until such time, they will settle down into marrying stage, and that's we are hopeful as Kat den fans. So, diba? Tama po yung sinabi ni si Renato eh. Na huwag nating ibase dun sa sinasabi ng mga hula na yun, yung pwedeng mangyari or possibility na pwede mangyari with Catherine and Alden Richards. Kasi, kumbaga parang katulad nga na sinasabi ko, dumidepende lang sila sa mga naririnig at na ano nila nakikita. Sabi ni Miss Marie Chris de Moral, Ma'am Darren, siya nang nagustuhan natin sa kanila kasi lagi talaga nagpapasalamat sa ating lahat. Support sa kanila, kaya mahal na mahal natin sila. Love you, Kat din. Thanks sa update lagi. Ayan, thank you, Ma'am Shi. And sabi ni Mr. Dan Vergara, makikipagbalikan si Kat, malabo na yon. May laping emoji pa siya, which is true, diba? Kung mapapansin po ninyo sa mga interview ni Catherine, never po niyang binanggit ang pangalan ni Summer. Diba? Hindi niya talaga siya binabanggit. Eh, hindi, ayaw niya nga po mapag-usapan. Sabi ni Miss Marisa Roque, God bless you Alden, love Kat din, magpakasal na kayo. True. Sabi ni Miss Elvira Gatdula, lahat pwede mag-boyfriend at girlfriend. Sana dasal na lang natin na lahat ng movies ng Pinoy kumita. At sino man sikat na bida, idasal natin na mas marami silang gawin para libangan ng mga tao. True naman. This is really a best prayers that we can give, diba? Sana lahat po ng mga pelikulang Pilipino ay kumita at makilala rin sa buong mundo. Para talagang everybody happy, diba? Kasi isa rin yan sa mga karangalan ng Pilipinas eh, na ganito po yung mga nangyayari, diba? Kilalanin ang Philippine movie industry ng Pilipinas. And sabi